Ang pangalan ko po ay Gemma. 31. Dalawa na ngayon ang anak ko. Yung asawa ko abroad nagtatrabaho. Isa po akong housewife. Sa bahay lang. Nag-aalaga ng mga bata. Kapag naboboring ako, isa kayo sa pinakikinggan ko. Nung bata pa ako, sobrang relihiyoso ng lola Fel ko. 80 years old na siya, pero aktibo pa rin sa simbahan. Volunteer siya at sabi niya 10 taon na raw na wala siyang napapalampas na misa tuwing linggo. Ako yung sumunod sa yapak niya noon. Gusto ko sana sumali sa choir, kaso hindi pasok yung boses ko. Sinama na lang ako ni lola sa kanila. Kada linggo pagkatapos ng misa, nagpapaiwan kami para maglinis sa buong simbahan. Act of service daw yun, sabi ni lola. Walang bayad. Pasasalamat daw yun sa Diyos na lumikha sa ating lahat. Na-enjoy ko naman yung ginagawa ko noon. Akala nga raw ni mama noon, paglaki ko magiging madre ako. Pero hindi naman nangyari. Pagkatapos ng misa, napansin ko ang daming mga humahabol na tao sa simbahan para magdasal. Ewan ko ba? Siguro sila yung mga late sa simba o kaya naman mga nagpapaiwan kasi may gusto silang hilingin na personal sa Diyos. Naging libangan ko na noon ang obserbahan yung mga tao na nandoon pagkatapos ng misa. Yung iba mahahalata mo sa mukha nila na parang sobrang bigat ng mga problema nila. Narinig ko nga yung isang lalaki na hindi na raw niya alam kung anong gagawin kasi naipatalo niya sa sugal yung pera nilang mag-asawa. Nakaluhod yun tapos umiiyak. Kalauna napansin ko na merong matatanda na may dugo sa noo. Nagtaka ako, bakit sila meron noon? Sa pagkakaalam ko, wala namang ganoong klaseng kaugalian ng Katoliko. Ang pinakamalapit na siguro ay yung nilalagay na uling tuwing Ash Wednesday. Ito pa ang medyo kakaiba sa kanila. Kasi lahat ng matanda na nakitaan ko ng dugo sa noo, sobrang putla. At saka yung damit nila, parang ang formal. Ang ginawa ko, lumapit ako kay lola at tinanong kung sino ba yung mga matandang may dugo sa ulo. Ayaw pang sabihin sa akin ni lola nung una. Basta raw, hindi niya masagot kung para saan yung dugo na yon. Nakulitan siguro sa akin, kaya bumigay. Wag daw akong matakot. Yung mga nakikita ko raw na may dugo sa ulo, multo daw sila. Mga kaluluwa na napadpad dito sa simbahan para magdasal. Siguro ang hinihiling daw ng mga ito ay ang makatawid na sila agad sa kabilang buhay. Ayokong maniwala nun kay lola. Akala ko nga tinatakot lang niya ako. Gusto niya lang siguro na tumigil na ako sa pagtatanong. Kaya sinubukan ko isang beses. Lumapit ako sa isa sa matandang babae na may dugo sa ulo. Nasa likod ako ng babae. Dahan-dahan kong inabot yung likod niya. Walang biro. Tumagos yung kamay ko. Nabigla ako at napaatras. Naglakad ako palabas ng hindi tumitingin sa matandang babae na may dugo sa ulo. Hindi naman ako sobrang natakot matapos yon. Ang ginagawa ko para maibsan ang takot ko ay hindi na lang ako tumitingin sa mga mukha nila para hindi ko malaman kung multo ba sila. Hanggang sa tumuntong ako ng high school ay volunteer ako. Umalis ako nung namatay si lola. Nawalan na ako ng gana. Nagsisimba pa rin naman ako, pero bihira na. Ewan ko ba, siguro nabawasan na rin yung pananampalataya ko. Sir Neb, hayaan mong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa pinsan kong si Ate Lea at kung papanong ang pagkahumaling sa kayamanan ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako po si Marco, isa sa mga nakatatandang pinsan ko, si Ate Lea. 3 silang magkakapatid, pero namatay yung 2 niyang kapatid noong mga bata pa lang sila. Hindi ko na lang nakilala yung mga yon. Matandang dalaga si Ate Lea dahil mas inuna niya yung magtrabaho ng magtrabaho para daw maging milyonarya. Noong mamatay ang mga magulang niya, tsaka lang nalaman ni ate na
May naiwan palang maliit na lupain sa likod ng burol ang mga ito. Binalak ibenta ni ate ang lupa. Pero bago pa man siya magkaroon ng buyer, ay nakarating sa kanya ang balitang may kayamanan daw na nakatago doon. At bilang gusto ngang yumaman ni ate, ay hiningi niya ang tulong ng 2 albularyong kilala sa kabilang baryo. Tawagin na lang natin silang Mang Dolfo at Aling Cora. Mabait yung dating nila, parang tipikal na lolo at lola. Sabi pa nga nila noong una, mas mabuting wag nang tangkain ni Ate Lea na kunin yung kayamanan dahil delikado yon. Ako mismo ang nakarinig ng ikwento sa amin ni ate habang kumakain kami ng tanghalian. Kailangan daw alayan ng dugo yung lupang paghuhukayan ng kayamanan at dapat ay dugo ni ate dahil siya na yung may-ari noon at siya rin ang kukuha ng kayamanan. Pero hindi naman literal na iaalay ang dugo niya. Papatakan lang ng konti yung ibabaw ng lupa. Parang pirma lang daw sa kasunduan. Hindi kami pumabor sa sistema nila, pero halata sa mukha ni ate na desidido siya. Hindi kami pinakinggan ni ate. Ilang araw lang nakitang kasama na niya sina Mang Dolfo at Aling Cora. May dalang kung ano-anong gamit. Sa kwento ni ate, pumunta sila sa parte ng lupa na sinasabi raw ng nagbabantay roon na doon nakalibing ang kayamanan. Doon pinatakan ng dugo ang lupa. Pagkatapos noon, pinainom siya ng sabaw na pampalakas daw para maging bukas ang katawan niya sa enerhiya ng lupa. Ang kaso ay wala naman silang nahukay na kayamanan. Lumalim lang daw ng lumalim ang hukay pero walang nakuha si Mang Dolfo. Tinabunan na lang uli nila yung hukay at umalis na. Pero simula noon, lagi nang pagod si Ate Lea. Maputla, nahihilo. Ang sabi niya ay ganoon daw talaga kapag tinatanggap ng katawan niya ang sinasabing enerhiya ng lupa. Nakagalitan siya ng lolo namin dahil nagpapaniwala raw siya sa enerhiya na yon, gayong wala ngang kayamanang nahukay. Sabi naman ni ate, yung enerhiya na mismo ang kayamanan. Ewan ko sa kanya, pero habang tumatagal, humihina siya. Pinilit namin na ipa-check up siya, pero ayaw niya. Hanggang isang umaga, natagpuan siyang walang malay sa kwarto niya. Nasa ospital siya ng isang araw bago tuluyang binawian ng buhay. Anemia raw ang cause of death. Pagkalibing ni ate, napansin namin yung kakaibang kilos ni Mang Dolfo at Aling Cora. Biglang nakabili ng multicab. May bagong ref at may bagong aircon sa bahay. Para bang biglang yumaman. Doon na kami naghinala ng hindi maganda. Kaso wala kaming ebidensya. Hanggang sa isang araw ay may matandang badyaw na lumapit kay Lola. Natakot daw siya nang malaman na namatay si Ate Lea. Sir Neb, pinagtapat noong badyaw. Nakatulong pala siya ni Mang Dolfo nang iakyat ang kayamanan. May pampatulog daw yung sabaw na pinainom kay ate, kaya wala siyang malay habang sila ay naghuhukay. Pinartihan daw siya ni Mang Dolfo ng isang dakot ng alahas at sinabihang lumayo na. Umalis na nga raw sila ng kanyang pamilya pagkatapos noon. Nagbalik lang sila sa probinsya namin dahil may bibisitahin silang kaibigan. Tapos ay nabalitaan nga nila na patay na si ate. Natakot siyang madawit sa kamatayan ni ate, kaya nagtapat siya kay Lola. Gayunpaman ay hindi rin namin alam kung paano pananagutin si Mang Dolfo. Milyonaryo na silang biglaan. Pabiyahe-biyahe na lang. Tapos mga albularyo pa na may karunungan sa hiwaga, kaya hindi talaga namin mabangga. Nagluksa na lang kami ng tahimik at pinagpasa Diyos ang lahat. Sa kwento pa ng ilang kakilala namin ay maaaring hindi gapatak lang ang hinihinging dugo ng lupa. Siguro ay literal na buhay ni ate ang hinihingi noon. Pero niloko siya ni Mang Dolfo para masolo ng mga ito ang kayamanan. Pero naniniwala pa rin kami sa karma. Hindi man hustisya ng tao, ay may Diyos na gaganti para kay Ate Lea.
Hello po sa inyo. Ako po si Jaja. Nagtatrabaho ako sa isang pharmacy. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin at sa katrabaho ko. Chester ang pangalan ng katrabaho ko. 24/7 yung pharmacy namin. Dati magkaiba kami ng shift ni Chester. Panggabi siya, umaga naman ako. Nauna kasi ako sa kanya. Yung mga baguhan sa amin, nilalagay sa night shift. Ewan ko rin kung bakit. Nung nalipat si Chester, napansin ko na sobrang papansin niya sa akin. Tapos lagi niya akong nililibre ng kape, snacks. Minsan din nagdadala siya ng ekstrang payong, lalo na kapag umuulan. Gusto pala manligaw. Sabi ko dapat sinabi niya agad, para hindi naman ako nag-overthink sa mga pinapakita niya sa akin. Anyway, ayun nga. 2 months na siyang nanliligaw sa akin nun. Isang araw pagpasok ko sa pharmacy, nakita ko agad na may mantsa ng dugo sa binti ni Chester. Yung uniform namin puti. Halatang halata yung dugo sa uniform niya. Tinanong ko kung anong nangyari. Si Chester, takang-taka. Ano raw ang sinasabi ko? Tumalikod ako saglit para isalansan yung nasa shelf. Pagbalik ko ng tingin, wala na yung dugo sa binti ni Chester. Gulong-gulo talaga ako. Kasi nag-hallucinate lang ba ako? The next day, ganoon ulit. Dumaan si Chester sa harap ko. May dugo na naman siya sa binti ng uniform. Wala akong sinabi. Pagbalik ko ng tingin kay Chester, naglaho na naman yung dugo. Kinabahan na ako nun. Una kong naisip, baka side effect yun ng iniinom kong vitamins. Pero hindi eh. Sa pagkakaalam ko, wala naman yung side effect. Healthy naman ako. Regular ang check-up namin. Ito ang naisip ko. Malamang pangitain yun. Signos. Sign na may something na mangyayari. Kaso ano naman? Araw-araw kong nakikita yon kay Chester. Tinanong ko siya kung may sakit siya na hindi sinasabi sa akin. Wala naman daw. March 3. Tandang-tanda ko yun. Kasi yun yung araw na natapos kong bayaran yung loan ko sa bangko. Mga 6:00 ng hapon, nagpaalam sa akin si Chester. Diretso uwi na raw siya. Sakay siya nung ginagamit niyang motor. Habang sumasakay siya, nakita ko na lumitaw uli yung dugo. Kaso huli na, nakaalis na siya. Nung makauwi ako sa bahay, tinawagan ako nung isa sa mga katrabaho namin. May nangyari daw kay Chester. Na-aksidente pala sa motor. Napuruhan yung binti niya. Nakarecover naman agad itong si Chester. Kaso kailangan putulin yung binti niya dahil nadurog yung laman at buto dahil sa impact ng aksidente. Grabe, naiyak nga ako nung nakita ko siyang walang binti. Dala na rin siguro ng konsensya kasi alam ko yung dugo na lumilitaw sa binti niya. Sign yun na may masama ngang mangyayari. At nangyari na nga. Paulit-ulit akong nagsorry sa kanya. Sinabi ko yung nakita ko. Wag daw akong magsorry kasi hindi ko naman kasalanan. Sa pagkakaalam ko, sa ngayon sa office ng isang ospital nagtatrabaho si Chester. Friend pa rin naman kami sa Facebook. So updated pa rin ako sa ilang ganap niya sa buhay. Nalungkot lang ako. Kasi kung sinabi ko siguro yun sa kanya ng mas maaga at napaniwala ko siya na may kakaiba, baka napigilan pa namin yung disgrasya niya. Traumatic experience ito para sa akin. Nangyari ito noong college student pa ako. Sariwa pa rin sa memorya ko ang lahat. Masasabi kong ito ang pinaka nakakatakot na experience na nangyari sa buong buhay ko. Andrew ang pangalan ko. Noong estudyante ako sa university, active ako sa maraming bagay. Sports, org, academics. Ang dami kong sinalihang mga grupo noon. Kahit sa teatro na hindi naman talaga ako sasali, nag-audition ako. Baka sakali lang. Mahilig talaga kasi akong makipagkaibigan. Ang motto ko noon, kapag mas marami kang kaibigan, mas magiging masaya ang buhay kolehiyo mo.
Isa sa mga org na active ako ay ang banda. Magaling akong tumugtog ng bass guitar. Nung high school nga, madalas kaming makuha sa mga talent show. Kaso nung mag-college, lumipat sa iba't ibang lugar yung mga kabanda ko. Meron naman kaming nabuo nung college. Tawag sa banda namin, Nevermind. Ginaya lang namin yung album ng Nirvana noon. Tamad kaming mag-practice nun. Bale magpa-practice lang kami kapag kailangan tumugtog sa isang event. Siguro mga 2 o 3 practice lang okay na sa amin. Minsan tumutugtog kami kahit lasing. Naalala ko nga noon, gabi dapat kami tutugtog. Tapos yung kanta, kinabisa namin ng 4 na oras bago yung set. Natatawa na lang ako sa mga kalokohan naming magkakabanda noon. Nagkaroon ng talent contest sa school. Malaki yung cash prize. Sabi ko sa mga kabanda ko, seryosohin namin para mapanalunan namin yung cash prize. Simula noon ginabi na kami sa practice. May isang beses na doon na kami natulog sa band room. Mga alas 10 ng gabi. Lumabas ako para dumumi. Malayo kasi yung banyo sa room namin. Pagdating ko doon, naamoy ko agad yung panghi ng banyo ng mga lalaki. Sakto katatapos ko lang kumain nun. Muntik pa akong masuka. Naisip ko, doon na lang ako sa banyo ng mga babae dudumi. Total wala namang tao. Pagpasok ko, napansin ko agad na sobrang linis noon kumpara sa banyo ng mga lalaki. Umupo ako sa bowl. Naramdaman ko agad na parabang sobrang bigat ng hangin sa loob. Lumamig din yung temperatura. Naisip ko dahil baka dumudumi ako kaya ganoon. Ito yung nakakatakot na part. Nakita kong may dumadaos-dos na dugo sa pader ng banyo. Tapos biglang bumukas yung gripo. Dugo rin yung lumalabas na tubig doon. Sumigaw na ako. Tinulak ko yung pinto ng cubicle. Pero hindi ako makalabas. Hindi naman yun nakalak. Sobrang takot ko na nun. Tinapos ko na yung pagdumi ko at binilisan ko na yung pagsuot ng pantalon ko. Imbis na doon sa pinto, inakyat ko yung cubicle para makalabas. Naririnig ko na noon yung umiiyak na babae. Wala sa loob mismo ng banyo. Pero pagtingin ko sa salamin, nandoon siya. Nakatingin sa akin. Umiiyak. Yung damit niya na uniform, sira-sira na. Tumakbo ako palabas at hindi na lumingon sa banyo na yon. Sumunod na araw, naikwento ko yon sa isa sa mga kilala kong guard sa school. Sabi niya, meron daw babae na pinagtripan ng grupo ng mga lalaki. Tapos ginawan pa ng kahalayan. Dahil sa sobrang kahihiyan, ay nagpatiwakal yung babae. Yung multo ng babae na malagi pa rin doon sa banyo. Kapag may pumapasok daw na lalaki doon o kahit na napadaan lang, ay tinatakot talaga ng babaeng multo. Kaya pala, iniwasan ko na yung banyo na yon. Simula noon ang ginagamit ko na ay yung doon sa malapit sa library. Buti pa doon, malinis kahit yung banyo ng mga lalaki. At ang importante, walang nagpapakitang multo. Sir Neb, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Viel at narito ako para magbahagi ng isang kwentong katatakutan na naranasan ko. Isa akong field collector o sa madaling salita, kolektor ng pautang ng kumpanya. Naniningil. Hindi madali yung trabaho ko. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nasa kalsada ako para maningil ng pautang kung kani-kanino na minsan ay saksakan pa ng kunat. Madalas akong gabihin sa pag-uwi dahil dyan. Binabalik-balikan ko pa kasi yung mga sinisingil ko. Tapos isasubmit pa sa opisina. Nakakapagod at nakakatamad sa totoo lang. Pero sa lahat ng hassle sa trabaho, mayroong isa na talagang hindi na mawawala sa alaala ko at wala yung kinalaman sa paniningil. Isang gabi ng Huwebes, as usual galing ako sa paniningil. Pauwi na ako at daraanan ko yung isang mahabang stretch ng kalsada na hindi naman ganoon kadilim
dahil may mangilan-ngilan na streetlights pa. Sanay na ako sa rutang yon. Provincial road at bibihira na yung dumadaan tuwing gabi. Nung bigla na lang may sumulpot na batang babae sa mismong harapan ko. Nagpreno ako. Sinagad ko. Tipong ako ang titilapon. Kaso huli na. Dama ko talaga yung pagtama ng katawan niya sa motor ko. Paghampas ko sa kanya, natumba rin ako at nag-slide ng bahagya. Dala ng adrenaline, ay nakabangon ako agad at hinanap yung bata. Wala yung bata. Naluluha na ako sa takot. Maraming tumatakbo sa isip ko at ang bukang bibig ko noon, patay ako. Nakasagasa ako ng bata. Pero parang wala akong nasagasaan dahil kahit na anong ikot ko, hindi ko nakita yung bata. Para akong nababaliw. Lalo pa at may paparating ng sasakyan. Aaminin kong naduwag ako. Kaya mabilis kong binangon ang motor ko. Kahit nanginginig pa rin ang tuhod ko ay sumakay na ako at umalis na. Pagdating sa apartment, hindi ko na hinubad yung helmet ko. Tinignan ko agad ang motor para sa bahid ng ebidensya. Doon ko nakita yung tambak na gasgas at bahid ng putik at dugo. Doon sa may tapalodo. Maiiyak na naman ako noon. May nasagasaan talaga ako. Pero yung luha ko ay umurong nang maamoy ko yung lansa ng dugo. Triple ang lansa noon sa normal na amoy ng dugo. Para akong hiningahan ng patay. Hindi ko man siya inaamoy ng rekta, ay umaalingasaw pa rin yung lansa. Sobra talaga. Muntik na akong masuka. Binuhusan ko agad ng tubig, sabay linis ng sabon at downy. Lahat ng maaaring pamatay ng amoy, ginamit ko. Umasa akong mawawala yung amoy. Naligo ako pagkatapos at pinilit na makatulog. Paghiga ko ay doon ko naramdaman yung pananakit ng katawan kong nabugbog. Pinilit kong gawing normal ang buhay ko. Kapag may kakilalang nagtatanong kung anong nangyari sa motor ko, sabi ko lang nagsulo ako. Wala akong nabalita ang batang na hit and run sa kalsadang dinaraanan ko. Kaya inassume ko na nakaligtas siya. Siguro natakot din kaya nagtatakbo na. Pero kahit ganoon, hindi ko makuha yung kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, naging balisa ako. Lalo na't kapag gagabihin ako sa kalsadang yon. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may matang nakatingin sa akin. Parang may nag-aabang. Baka konsensya lang yon, sabi ko sa sarili ko. Lumipas ang 1 linggo. Gabi na naman. Pauwi ako at magdaraan sa kalsadang yon. Nang makaamoy ako ng napakatinding lansa. Parang yung amoy ng dugo ng batang nasagasaan ko. At biglang may tumamang kung ano sa likod ko. Namanhid ako at parang may kamay na humila pataas sa akin. Naramdaman ko yung pagkakalas ng katawan ko sa motor. Bumagsak ako sa simento. Pagtihaya ko, nakita ko ang isang malaking ibon na paikot-ikot. Tapos bigla yung sumisid pababa sa akin. Pero bago pa man yung tuluyang makalapit, ay pumaitaas uli. Nasinagan ako ng ilaw ng isang sasakyang paparating. Huminto yun at bumaba ang driver na agad akong tinulungan. Doon ako sinakay at dinala sa ospital. May malalalim na sugat ako sa likod. Parang may hayop na tumuka o kumalmot. Tinanong ako ng doktor kung anong may kagagawan ng malalalim at malalaki kong sugat sa likod. Pero nung sabihin ko naman ang alam kong nangyari, ay obvious na hindi siya naniwala. Gusto pa akong ipa-CT scan dahil baka raw nabagok ang ulo ko. Tumanggi na ako dahil alam ko naman na hindi ako nabagok. Hindi ko na rin pinilit yung kwento ko dahil baka sa psychiatrist ako ipadala. Pero alam ko talaga, hindi normal lang nangyari sa akin sa kalsadang yon. Natakot na akong dumaan doon dahil sa magkasunod na kababalaghang naranasan ko. Hindi ako nakapasok sa trabaho dahil sa pinsala ko. Makirot na makirot yung katawan ko, lalo na sa likod. Para bang hinahatak ang balat, tapos mainit sa pakiramdam. Iba rin ang amoy, napakatindi ng lansa.
parang yung dugo ng bata. Nung mga panahon na yun ay naiisip kong napapraning na ako dahil hindi yun mawala-wala sa isipan ko. Parang bumaon na sa kasulok-sulukan ng ilong ko yung lansa ng dugo. Mag-isa lang ako sa apartment kaya kinailangan kong magpatulong sa isang kapitbahay sa paglilinis ng sugat ko sa likod. Siyempre pa yung matandang albularyo ang pinakiusapan kong maglinis dahil alam kong may alam siya sa herbal medicine. Bukod doon ay balak ko nang ipagtapat ang nangyari sa akin dahil may palagay akong magkakaugnay lang ang mga yon. At hindi nga ako nagkamali. Sabi ni Tatay Mon ay aswang ang namamarusa sa akin. May gamit siyang isang puting bato na nilagyan niya ng langis na napakabango. Pinadaan niya yon sa apoy hanggang sa magkulay itim dahil sa usok. Tapos ay nilapat niya sa likod ko doon sa may mga sugat at halos masipa ako si Tatay Mon dahil sa sobrang sakit. Napakakirot at parang kinakalikot niya yung laman ko. Sabi ni Tatay Mon ay tiisin ko lang daw dahil binabaklas niya ang parusa sa akin ng aswang. Mangiyak-ngiyak na ako noon. Nagkandapadyak ako sa sahig at talagang napapaunat na yung katawan ko. Pero napakalakas ni Tatay Mon. Isang kamay lang ang pampigil niya sa akin pero hindi ako makalayo sa kanya. May pinaliliwanag pa siya sa akin pero dahil sa sakit ay hindi ko siya halos maintindihan. Basta ang narinig ko na lang ay may atraso daw ako sa aswang. Nung hindi na ako halos makapagsalita sa sobrang sakit, tsaka lang inalis ni Tatay Mon yung bato sa likod ko. Lupaypay ako noon. Tapos si Tatay Mon naman ay gusamot ang muka. Ang lansa raw ng dugo ko. Talagang pinarurusahan daw ako. Tinanong ko kung bakit at ano ba talaga yung atraso ko. Tinignan ako ng diretsyo ni Tatay Mon at ang sabi ay alam ko raw kung ano ang ginawa ko. Doon ko naisip yung nasagasaan ko. Pinagtapat ko yun sa kanya at ang sabi ni Tatay ay anak daw yun ng aswang. Nasaktan kaya nagalit sa akin ng nanay. Sabi ko hindi ko naman sinasadya dahil yung bata ang biglang sumulpot. Hinanap ko pa naman para sana maipadoktor pero nawala agad. Pananagutan ko naman kako yung kasalanan ko at totoo naman yun. Tatawa-tawa si Tatay Mon. Minalas lang daw ako. Minsan daw ay talagang unreasonable ang mga ganoong klase ng nilalang. Sila na yung may kasalanan ay sila pa ang galit. Sabi pa ni Tatay ay chinetsyempohan lang ako noong aswang para magantihan. Sinusundan daw ako noon sa apartment pero hindi makaporma dahil nilagyan pala ng landlord namin ng proteksyon ang buong complex. Kaya sa kalsada na lang ako laging inaabangan. Tinulungan ako ni Tatay Mon na mapagaling ang sugat ko at mapatigil ang aswang sa panggugulo sa akin. Pinainom ako ng mapait na inumin na parang pinaghalong dahon at usok. Tinapala ng sugat ko ng kung anong tuyong ugat at sinabuyan ng abo. Yung paglalapat niya ng bato sa likod ko ay ilang beses pang naulit hanggang sa wala na akong nararamdamang sakit kapag nilalapat niya yon. Ibig sabihin ay ubos na ang kamandag ng aswang. Kapag naman ginagabi ako sa kalsada, laging may nakakwintas na pangontra sa leeg ko. May batong itim din na nakadikit sa tuktok ng helmet ko bilang proteksyon. At syempre pa, may kasama na ring panalangin at mas pinaigting na pag-iingat sa pagmamaneho. Minsan kasi kahit anong ingat natin sa kalsada, may mga nakakasabay pa ring kamote. Minsan rider, minsan aswang. At hindi mo gugustuhing makaengkwentro ng kamoteng aswang. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sir Neb. Pakitago na lang ako sa pangalang Zen. Narito ako para magkwento ng tungkol sa mga nalalaman ko sa aking pamilya. Hindi ko alam ang lahat-lahat kasi hindi naman ako close doon sa mga sabihin na nating practitioner. Pero ito yung sa abot ng nalalaman ko.
May dugo po akong aswang. Galing ako sa matandang angkan ng mga aswang. Bago pa raw marating nila Magellan ng bansa natin, ay narito na kami. Kilala raw kami sa mga katutubo dahil minsan nang sinamba ang kauri ko. Sabi nila, mga sinaunang bathala raw ng Pilipino ang mga aswang. Hindi lahat pero may ilan. Mapunta naman tayo sa kasalukuyan. Nagmula sa mama ko ang dugo kong aswang. Sina papa mga common tao lang. Sina mama naman, mga common tao lang din. Dahil hindi nila nayakap yung pagiging aswang. Pero yung mga pinsan ni mama na sa Taguig na nakatira ay tanggap na tanggap ang pagiging aswang. Ginagamit daw sa panggagamot, hanap buhay at proteksyon. Kasi alam nyo, hindi lang naman sa pagkain ng tao umiikot ang buhay ng mga aswang. Pero may mga kamag-anak daw kami na gumagawa talaga ng ganoon. Lumaki akong normal. Kumpleto ang pamilya. Tahimik ang buhay sa probinsya. Walang kakaiba bukod sa minsan napapansin ko na may mga taong nagpupunta sa bahay at sinasabi ni mama na kamag-anak namin. Pero hindi ko na muli pang nakikita. Aswang pala ang mga yon at sila yung mga lumilipad talaga sa gabi. Nakikitulog sila sa bahay dahil hinabol daw ng mga tanod o kaya naman ay may nakaengkwentrong albularyo at kailangan magtago muna. Natigil lang yung pagtatago nila sa amin nung maging mainit na rin kami sa mata ng ibang antingero at albularyo. Nakiusap si mama sa mga kaanak naming aswang na wag nang magpunta sa amin dahil baka pati kami ay madamay sa gulo. Mababait naman daw ang mga yon at nauunawaan ang sitwasyon namin. Hindi pa ako nakakita nung talagang aswang talaga. Ang nakikita ko pa lang ay yung normal na kaanyuan pero papunta na sa pagbabagong anyo. Alam niyo yung itsura? Mas nakakatakot kasi anytime pwede ka nilang dambayin tapos hindi mo alam na aswang sila. Kasi kung titignan para lang silang sabog. Parang wala sa sarili kung kumilos. Nanlilisik ang mga mata. Sa totoo lang humahalo talaga sila sa paligid na ganyan ang itsura para hindi halata. Akala mo taong grasa lang pero aswang talaga. Yung mga karaniwang tao, hindi yun mahahalata. Pero ako na may dugong aswang, nakikita ko sila at iniiwasan ko talaga. Pero minsan, mapapansin din nila ako. May isang beses nga na may lumapit pa talaga sa akin at tinanong kung saan ang pugad ko. Pugad ang tawag sa mga teritoryo ng aswang. May sari-sarili din nga silang teritoryo at bawal nang pumunta roon ng ibang aswang. Respeto ba? Sabi ko na lang doon sa nagtanong sa akin na hindi ako nalahian. Hindi ako nambibiktima ng tao. Wala akong pakpak. Hindi ko kayang lumipad at wala akong tagabulag. Pero may koneksyon ako sa kanila. Taliwas sa paniniwala ng iba, hindi naman sumpa ang pagiging aswang. Hindi nga lang din biyaya. Pamana yan na kung alam mo kung paano gamitin sa tama, ay makikinabang ka rin. Gaya nga noong ibang pinsan ni mama na ginagamit sa hanap buhay. May ilang nakakaalam ng tungkol sa amin ang nagtatanong kung pwede raw bang mawala ang pagiging aswang. Kasi natanggihan nila mama. Pero hindi ganoon kadali ang lahat. Dahil ang sagot sa tanong kung pwede ba yung mawala ay hindi. Habang buhay nang dadalhin ng angkan namin ang pagiging aswang. Pwede naming tanggihan kung may mapapasahan na iba. Pero kung wala nang gustong tumanggap, ay hahanap ng iba pa na pwedeng pamanahan noon. Kahit hindi ka anak. At oo, totoo na pangontra sa mga aswang ang bawang. Nakakain nila yon pero pagkatapos ay sasama ang kanilang pakiramdam. Nakadarama ng pagkahilo at panghihina. At yung amoy, yun yung iniiwasan nila. Dahil matagal daw bago mawala sa bungo nila ang amoy at nakakasakit ng ulo. Kung itatanong naman nyo kung kampon ba ng kasamaan ng mga aswang, yan ang hindi ko masasagot. Kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi naman lahat ay nambibiktima ng tao. So ibig sabihin, hindi naman lahat ay masama. Pero pasalamat pa rin ako kay nanay.
dahil hindi na niya pinilit na sundan pa namin ang dugong kinabibilangan niya. Tawagin niyo po akong John, Sir Neb. Magustuhan niyo sana itong hinanda kong story para sa lahat. Nung tumigil ako sa pag-aaral nung college, naisipan kong maghanap na lang muna ng trabaho kesa tumambay buong maghapon. Kaso nahirapan akong maghanap ng trabaho. Ayoko naman kasing mag-construction kasi hindi naman pambaragan yung katawan ko. Payat ako at madaling mapagod. Ganun talaga ang lahi namin. Kaso yun lang ang available nun. Naghanap pa ako sa iba. Sakto naman na tinanggap ako bilang waiter sa isang panggabing inuman. Malapit lang din naman sa bahay namin. Isang sakay lang siya galing sa barangay namin. So hindi masyadong hassle sa biyahe. Bali ang simula nga pala namin, 6 PM. Magsasara lang kami kapag wala ng customer. Nung unang linggo ko, relax naman. Sanay naman ako sa puyatan. At saka madali naman akong makapag-adjust sa iba-ibang klaseng customer. Mabait din yung iba kong kasama. Ginabayan nila ako nung unang mga araw ko. Hanggang sa medyo nasanay na rin ako sa mga gagawin sa trabaho. Marami naman talagang weird na customer sa bar. Naalala ko nga nun, merong magkasintahan na pumasok sa bar mga 9:00. Ang sweet pa nila. Nung pumatak na yung 2:00, nag-aaway na yung dalawa. Hanggang sa nauwi sa sakitan. Sinuntok ba naman nung lalaki yung girlfriend niya? Nagtawag kami ng pulis nun. Tapos pinadampot namin yung dalawa. Ito ang pinaka-weird na customer na na-encounter ko dun. Mga 11 PM, napansin ko may lalaking nakatayo lang dun sa entrance ng bar. Nung ituro ko dun sa manager namin, sabi niya si Tristan daw yun. Binigyan niya ako ng instructions. Lapitan ko daw. Tapos sabihin ko, Tristan, pwede ka nang pumasok sa bar. Naguluhan ako, pero syempre ginawa ko pa rin. Doon lang siya pumasok sa bar at naupo sa dulo kung saan mag-isa lang siya. Tinawag ako ng bartender. May binigay siya sa akin na drinks. Kulay pula. Akala ko red wine. Kaso napansin ko, medyo malapot siya kumpara sa red wine. Ibigay ko raw kay Tristan. Ginawa ko naman. Buong gabi hindi nawala sa Tristan na yun ang atensyon ko. Ang weirdo niya kasi. Nakita ko na sobrang putla niya sa malapitan. Para siyang foreigner. Tapos ang galang ni manager sa kanya. Para bang espesyal siya na customer. Mga 2:00 siguro ng madaling araw. Naramdaman ko na naiihi ako. Pumasok ako sa banyo. Nandoon din si Tristan. Umiihi sa urinal. Kami lang dalawa ang nandoon sa banyo. Ayoko siyang tignan ng direkta. Kaya ang ginawa ko, tumingin ako sa salamin. Nagulat ako kasi wala siyang refleksyon sa salamin. Imposible yun, sabi ko. Tapos nakita ko na yung ihi niya kulay pula. Takot na ako nung time na yun. Kasi sa pagkakaalam ko, kapag walang refleksyon ng isang nilalang sa salamin, ibig sabihin, hindi yun tao. Hindi ko na tinapos yung ihi ko. Lumabas ako at dumiretso kay manager. Nandoon siya sa office, may ginagawa. Nung makita niya akong namumutla, nginitian niya ako. Alam mo na? Tanong niya sa akin. Doon ko na sinabi yung nakita ko. Si Tristan, walang refleksyon sa salamin. Tapos pula yung ihi. May sinabing sikreto yung manager namin. Noon pa man daw ay customer na nila si Tristan. Hindi niya raw alam kung aswang ba yun o ano. Wag daw akong mangamba kasi hindi raw nananakit ng tao si Tristan. Gusto lang daw niyang uminom ng tinimplang dugo paminsan-minsan. Ang gulo ng utak ko pagkatapos sabihin sa akin yun ng manager. Paglabas ko wala na si Tristan. Umuwi na raw. Chinek ko yung basong ginamit niya. Tama nga, amoy dugo. Kada Biyernes dumadalaw sa bar si Tristan. Nakasanayan ng ako ang nagpapapasok sa kanya at ako rin yung nagsiserve. Kalauna naman ay nawala na rin yung takot ko hanggang sa hindi na uli bumalik si Tristan
Ang sabi ng manager baka bumalik na sa probinsya nila. Dahil sa experience kong yun, naniwala na talaga ako sa mga paranormal. Yun nga lang hindi ko nalaman kung anong klaseng nilalang kaya si Tristan. Kung vampira ba o aswang. Ako po si Paul. Dati po akong sakristan sa probinsya namin. Pinasok ako ng tito Mandoy ko kasi katiwala siya ng simbahan. Kaya po niya ako pinasok doon para raw mawala sa akin yung mga hindi magandang pangitain ko. Nung maliit pa kasi ako ay lagi akong nakakapanaginip ng dugo at nakakakita rin. Tapos kapag nakakita ako may namamatay sa pamilya namin o kaya naman sa kakilala. Ilang albularyo na po ang tumingin sa akin pero walang nagbago. Tulad nung 7 taong gulang pa lang ako. Naglalaro kami noon sa parke ng mga kapatid at pinsan ko. Buhay pa ang lolo at lola ko. Kasama namin sila sa pamamasyal. Bigla kong nakita na may umaagos na dugo sa noo ng lola ko. Tinuro ko kay nanay pero wala naman silang nakitang dugo sa noo ng lola ko. Bago yun ay napanaginipan ko pa si lola na lumalangoy sa dagat na ang tubig ay kulay pula. Tapos makalipas ang ilang araw ay namaalam na ang lola ko. Basta na lang siyang hindi nagising. Bukod doon ay marami pa akong naging karanasan na kaparehas lang nun nung maliit pa ako. Dahil doon ay nagkaroon ako ng phobia sa dugo. Kaya kahit nung pinag-aaralan namin ang dugo sa school ay hindi ko magawang tignan. May isang pagkakataon pa na pinasilip sa amin ng teacher ko ang dugo sa microscope. Nung ako na ang sumilip, bigla na lang akong nahimatay. Nung maipasok nga ako sa pagsasakristan, nung 12 anyos ako, lagi akong kinakausap ng pari sa amin tungkol doon. Pinagkumpisal niya ako at binasbasan. Masasabi ko na pansamantalang nawala ang masamang pangitain ko tungkol sa dugo. Ang akala ko talaga, gumaling na ako. Nung makatapos ako ng high school, hindi muna ako dumiretso ng kolehiyo. Kinapos kasi kami sa pera nung mga panahon na yon. Okay lang naman sa akin. Tumulong muna ako kay tatay sa pagsasaka. Tapos nagsasakristan pa nga ako sa simbahan tuwing linggo. Yung tahimik ko na sanang buhay ay nagbago uli ng isang masamang pangyayari isang gabi. Pauwi na kami nila tatay at tito. Galing kami sa sakahan. Tapos dumaan sa kumpare nilang may birthday. Hindi maiwasan na mapatagay sila tatay. Ako naman naghintay lang hanggang sa nagpasya na silang umuwi. Inabot na nga lang kami ng gabi. Maya-maya ay may natanaw si tatay na paparating. At kita ko agad yung pag-aalala sa mukha niya. Pati si tito, ganun din. Nag-uusap sila at dinig ko tinatanong ni tito si tatay kung aatras ba o haharapin nila. Mas matanda nga pala si tatay kay tito, kaya kalimitan ang tatay ko ang nasusunod sa pagdedesisyon. Sabi ni tatay, harapin daw nila. Sinubukan pa ni tito na kumbinsihin si tatay na umatras na dahil dadalawa lang sila at nakainom pa. Kaso mukhang huli na. Papalapit na yung mga taong tinutukoy nila na mga kaalitan sa lupa. Magpipinsan ng mga taong yon at nasa 7 sila. Nagulat ako nang bigla akong itulak ni tatay sa talahiban. Tumakbo na raw ako. Pagkasadlak ko sa talahiban dahil sa pagtulak sa akin ni tatay, hindi agad ako nakatayo. Narinig ko na kasi yung mga yabag at boses ng mga lalaking paparating. Hindi ko alam kung nakita nila ako. Baka hindi kasi tinulak agad ako ni tatay. Tingin ko hindi nila ako napansin kasi nga madilim. Una, nagtalo-talo sila. Nagpapaliwanag sila tatay at tito. Pero binabara sila ng isa sa mga lalaki na mataas agad ang boses. Sumilip ako. Napalunok ako kasi nakita kong may mga hawak yung mga kausap nila tatay. Kargado ng mga itak. Yung isa hawak niya sa kamay. Pero yung iba nakasuksok sa pantalon nila.
Kinabahan ako para kila tatay. Pero hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Kung tinulak ako ni tatay sa talahiban, ibig sabihin ayaw niya akong madamay. Kung lalabas ako at makikialam, siguradong hindi niya yon magugustuhan. Yung pagtatalo nila ay painit ng painit. Kaya hindi na ako mapakali sa pinagtataguan ko. Gustong gusto ko nang lumabas. Palibhasa nga ay nakainom sila tatay at tito. Kaya malakas din ang loob nila. Kahit pa 2 lang sila at 7 ang nasa harapan nila. Hindi sila nagpadaig sa pakikipagtalo. Kaya naman ang rambulan sa pagitan nila ay nagsimula nang suntukin ng lalaki si tatay. Gumanti agad ang tatay ko. Nakisali na rin si tito at yung 6 pa. Nangangatog ako sa nerbiyos sa nasasaksihan ko. Panay ang antanda ko. Nagpaplano na ako na lumabas nun at tumulong kila tatay. Bahala na kung ano ang magagawa ko. Bahala na rin kung anong mangyari. Patayo na ako sa pinagtataguan ko nang biglang tumilapon sa akin ang isang lalaki. Siguro nasa 30 mahigit ang edad. Sinipa ni tito at doon sa pinagtataguan ko bumagsak. Ang ginawa ko, hinila ko pa paloob ng talahiban para walang makapansin sa amin. Ang bala ko talaga ay yariin na para mabawasan man lang ang kalaban nila tatay. Pero bigla na lang akong nilabasan ng patalim. Kaya nabitawan ko siya at napaatras ako. Naisip ko kung magsisinungaling ako, baka maisahan ko siya. Sabi ko sandali, hindi ako kalaban. Hinila ko nga siya palayo roon. Mukhang hindi ko siya napaniwala. Inatake pa rin niya ako ng hawak niyang patalim. Napaupo ako kakaiwas. Doon na niya ako pinaibabawan. Napilitan ako na ipagtanggol ang sarili ko. Nung itatarak na niya sa akin yung patalim, ay nakaiwas ako at nasangga ko ang kamay niya. Nakipag-agawan ako sa patalim. Wala pa akong karanasan sa pakikipambuno, kaya nangangatal talaga ako. Nataranta ako, lalo na nang maitarak ko sa dibdib niya yung patalim at sumirit sa mukha ko ang dugo. Kaya nabitawan ko agad ang matalim na bagay na yon. Alam ko na hindi ko pa siya napatay kasi nakakatayo pa nga siya. Nadampot pa niya yung nabitawan kong patalim at gagantihan sana ako ng saksak. Pero biglang sumulpot si tito at siya na yung tumapos sa lalaki. Natumba sa akin yung lalaki, kaya sa akin na naman umagos ang dugo niya. Habang sinasalat ko yung mga dugong tumalsik sa akin, ay otomatikong nagbalik sa alaala ko ang mga pangitain kong may kinalaman sa dugo. Bumalik din yung takot ko. Tinayo ako ni tito, pero siya naman ang biglang bumagsak nang pagtatagain siya ng isa pang lalaki sa likuran niya. Tapos nakita ko si tatay na nakahandusay na rin sa kalsada. Sigurado ako na ang isusunod ng mga lalaki. Buti na lang at may paparating na mga tanod, kaya nagunahan sila sa pagtakas. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Si tito na bumagsak sa harapan ko o ang tatay kong nakahandusay na sa di kalayuan. Mula ng gabing yon ay doon na ulit nag-umpisa ang takot ko sa dugo. Ang panaginip ko at ang pangitain ko. Yung nangyari kila tatay, hindi ko nakita, hindi ko napanaginipan. As in akala ko talaga ay nakalaya na ako sa ganoon. Habang sabay na nakaburol sila tatay at tito, ako naman nakatulala lang. Hindi pa nila ako nakakausap. Nakaupo lang ako sa harapan ng 2 kabaong. Sinisisi ko ang sarili ko na sana nung tinulak ako ni tatay sa talahiban ay sinunod ko siya. Tumakbo na ako at humingi ng tulong. Baka nailigtas ko pa sila kesa nanatili ako roon at nanood ng away nila. Kapag ganoon na napupuno ng paninisi sa sarili ang utak ko, bigla na lang akong subisigaw. Tapos pinapasok ako nila nanay sa kwarto. Doon naman sa loob ng kwarto ko, nakayuko ako. Nakasubsob ang muka sa 2 tuhod kong nakatiklop. Nung bigla ko na lang maramdaman na may humahaplos sa buhok ko. Nung iangat ko ang muka ko, wala naman akong nakita kahit nagpalinga-linga na ako.
Ang ginawa ko, nahiga na ako at nagtalokbong ng kumot. Pagtalokbong ko, bigla kong nakita yung mukha ni Tito nung nataga siya sa likod. Kaya nangilabot ako at napasigaw na naman sa takot. Agad naman akong pinuntahan ni nanay. Yumakap ako sa kanya, sobrang higpit. Sabi ko si Tito, nagpakita sa akin sa loob ng kumot. Umiiyak na ako sa takot nun. Pilit akong pinaliwanagan ni nanay na hindi totoo ang nakita ko. Baka raw halusinasyon ko lang. Sikapin ko raw na maalis sa utak ko ang mga nasaksihan ko. Pero syempre, paano ko naman gagawin yun? Nakaburol pa nga lang sila tatay at tito. Sariwang sariwa pa sa akin ang lahat. Baka kahit ilang taon pa ang lumipas, ay hindi ko pa rin maaalis sa isip ko yun. Tromang-troma talaga ako nung mga araw na yun. Kaya maski ang mga nag-iimbestiga sa kaso, ay hindi ko kinakausap. Ayokong balik-balikan pa ang mga pangyayari na tumapo sa buhay ng tito ko at ng tatay ko. Nung araw ng libing ni tatay at ng tiyuhin ko, pagpasok pa lang ng sementeryo ay nakita ko na yung sepulturero na nakatingin sa akin. Pero binaliwala ko lang siya. Nakafocus ako sa paghahatid kina tatay at tito sa huling hantungan nila. Nung sinisemento na yung lapida nila, nandoon pa rin kami nila nanay at mga kapatid ko. Hinihintay naming matapos. At napansin ko rin na yung sepulturero ay nakabantay din at nakatingin na naman sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Pero wala pa talaga ako sa wisyo para makipag-usap. Kaya mas pinili kong baliwalain na lang siya. Nung pasyam na nila tatay at tito, nagpasama sa akin si nanay sa palengke para bumili ng mailuluto. Pagdating namin sa bilihan ng baboy, yung nagtatadtad ng baboy, napatingin ako sa kanya. Nakita ko na hindi pawis, kundi dugo ang umaagos sa muka at katawan niya. Kinilabutan ako ng husto dahil ilang taon na ang lumipas ay noon lang uli ako nakakita ng ganoong klaseng pangitain. Hindi pa man ako nakakaalis sa trauma na inabot ko, ay dumagdag pa nga yun. Nagulat pa ako nung matalsikan ako ng totoong dugo. Dugo ng baboy na dala ng dumadaan na kargador. Nabangga kasi sa akin. Napansin ni nanay yung pagkabalisa ko. Alam naman niya yung pinagdaraanan ko, kaya hindi ko nilihim sa kanya yung nakita ko. Pagkagaling sa palengke, ay hindi muna kami dumiretso ng uwi. Dumaan muna kami kay father sa opisina niya sa simbahan. Sinabi ko na naulit yung mga pangitain ko dati. Payo naman ni father ay ulitin lang namin ang ginawa dati na pagsisimba, pangungumpisal at patuloy na pagsisilbi sa simbahan. Sumang-ayon naman kami ni nanay. Pilit kong pinanatag ang sarili ko kahit hindi na ako sigurado kung e-epekto pa rin ang ganoong proseso. Hindi naman kasi ako tumigil ng pagsisilbi sa simbahan. Nangungumpisal pa rin ako at nagdarasal. Habang nagdarasal na sa pasyam, nakaupo ako sa unahan, katabi ni nanay. Nung bigla sa sulok ng mata ko, ay nakita ko yung multo nila tatay at tito. Nakatitig silang pareho sa akin. Humigpit ang kapit ko sa upuan. Si nanay naman nang mapatingin sa akin, inaramdaman niya agad na may nangyayaring kakaiba. Kaya binaling niya yung ulo ko sa unahan at nilagay ang palad sa mga mata ko. Ako naman, pinikit ko na lang yung mga mata ko at taimtim na nagdasal. Matapos ang pasyam at nakaalis na yung mga nagdarasal, ay tinanong niya sa akin kung anong nakita ko. Sabi ko sila tatay at tito. Nakatitig sila sa akin. Pero bukod ka ako roon, ay may isa pa akong nakita. Sa likod nila tatay, yung tindero ng baboy kanina. Kinilabutan ng nanay ko. Nayakap niya ang sarili niya. Kinabukasan pagbalik namin sa palengke, ay nabalitaan naming namatay na nga yung tindero ng baboy. Inatake raw sa puso. Sinunod ko naman ang bilin ni father. Nanatili akong sakristan tuwing linggo. Nangungumpisal uli at palaging nagdarasal. Pero yung mga pangitain ko, hindi nawala, kundi lumala pa
Palagi ko na lang nakikita sa sulok ng mga mata ko ang tatlong namatay. Hindi lang sila. Nung naglalakad ako padaan sa pinangyarihan ng krimen, umagang-umaga noon ay bigla kong nakita yung multo naman ng lalaki na namatay din sa talahiban. Duguan din siya at nakatingin din sa akin. Napatakbo na lang ako palayo roon. Sa pagtakbo ko ay bumangga ako sa isang lalaki, yung sepulturero. Nagkatinginan kami. Tinanong niya ako kung bakit ako tumatakbo. Hindi ko pa agad siya nasagot. Lumipat ang tingin ko sa may talahiban kung saan ko nakita yung multo ng lalaki. Hindi pa kasi ako masyadong nakakalayo kaya kita ko pa. Wala na roon yung multo. Sa bibig ng sepulturero na mismo nang galing. Sabi niya, sa klase raw ng ekspresyon ko ay nakakita ako ng multo. May sinabi pa siya na kung kakailanganin ko raw ng tulong niya ay puntahan ko lang siya sa sementeryo. Doon lang daw siya madalas naglalagi. Tumango na lang ako. Hindi ko pa rin siya kinausap. Tinalikuran ko na siya at lakad takbo na akong umuwi sa amin. Pag uwi ko sa amin, hinanap ko si nanay. Pagdaan ko sa salamin ay napalingon uli ako. Paano kasi yung sarili ko na mismo ang nakita kong duguan? Nagkakandautal na sinabi ko uli kay nanay ang nakita ko. Nag-alala din siya para sa akin. Kaya ang sabi niya ay maghahanap siya ng magaling na albularyo, yung hindi pa namin napuntahan. Halos lahat kasi roon sa amin at kalapit baryo ay napuntahan na namin dati. Napatignan na niya ako sa kanila pero walang nagtagumpay na magamot ako na mawala ang mga pangitain ko. Naalala ko yung sepulturero. Baka nga siya yung makakatulong sa akin. Kaya sabi ko kay nanay, wag na siyang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi ko na muna sinabi sa kanya ang tungkol sa sepulturero. Kinabukasan pagkatapos pa lang ng almusal ay nagpaalam na ako kay nanay. Sabi ko may kakausapin lang ako. Gusto sana niyang samahan ako. Pero sabi ko wag na. Kaya ko na mag-isa. Ang kaso pagdating ko sa harapan ng sementeryo ay natigilan ako. Paano ang daming nakaharang ng mga multo? Lahat sila ay naliligo sa dugo. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Pakiwari ko ay nagtayuan lahat ng balahibo ko habang naninigas ang buong katawan ko. Hindi naman sila kumikilos pero nakatingin sila sa akin. Kasunod nun ay paulit-ulit kong narinig ang boses na tumatawag sa akin. Yung sepulturero. Nawala yung mga multo sa gate at siya ang pumalit. Kinailangan pa niya akong yugyugin bago ako mabalik sa wisyo. Sabi na nga raw ba niya at pupuntahan ko siya. Tapos inakay na niya ako papasok sa sementeryo kasi nag-aalanganin sa paghakbang yung mga paa ko. Gawa ng mga multong nakita ko. May bahay pala siya roon. Maliit na kwarto lang na tinutuluyan niya. Naglabas siya ng 2 upuan at doon kami nag-usap sa harap. Sabi niya unang kita pa lang daw niya sa akin nung libing ng tatay at tiyuhin ko ay ramdam na niya ang mabigat na dalahin ko. Kinuwento ko sa kanya ang mga naranasan ko, kaugnay ng mga masasamang panaginip at pangitain ko sa dugo. Sabi ng sepulturero, ang tatay at lolo niya ay parehong albularyo kaya marami siyang alam sa ganyang bagay. Napag-aralan din daw niya. Kaso mas pinili na lang niya na maging sepulturero para sa tahimik na buhay. At nung makita nga niya ako, alam niya agad na kailangan ko ng tulong niya. Paliwanag niya sa nangyayari sa akin. Isinilang daw akong may takot na talaga sa dugo at kakambal na nito ang pagkakaroon ko ng pangitain dahil bukas ang third eye ko. Ang pangitain ko at takot sa dugo ay nagsanib puwersa para alipinin ang utak ko. Nung mga panahon daw na napahinga ko sa pangitain o premonisyon, pansamantala lang daw yun dahil napahina ng pananampalataya ko ang puwersa ng dilim sa utak ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawawala na ng tuluyan at muli ngang nabuhay nang makaranas ako ng masamang pangyayari nung nasaksihan ko yung kamatayan ng 2 mahal ko sa buhay, yung mga dugong umagos sa akin at yung pagkalagay din ng buhay ko sa bingit ng kamatayan.
Lahat daw ng takot na naramdaman ko sa mga sandaling yun ay isang malaking puwersa para bumalik ang pangitain ko sa dugo. Pero wag daw akong mag-alala. May alam siyang tamang proseso para tuluyan akong mapagaling. Kailangan ko lang daw paglabanan ng takot ko. Tinanong ko rin sa kanya kung mamamatay na ba ako. Kasi nakita ko mismo ang sarili ko sa salamin na duguan. At lahat nga ng tao na nakita kong duguan sa pangitain ko ay nasa kabilang buhay na ngayon. Saglit siyang napaisip. Sabi niya, bumalik ako mamayang 6:00 ng gabi at susubukan niya ang magagawa niya tungkol sa huli kong sinabi. Tapos may mga bagay siyang pinadala sa akin, gaya ng kandilang itim. Kailangan daw niya ng 1 dosena, 1 rosaryong benditado at 1 bao ng abo. Siya na raw ang bahala sa iba. Ayoko nang dagdagan pa yung pag-aalala ni nanay noon. Kaya hindi ko na lang sinabi sa kanya ang usapan namin ng sepulturero. Ang paalam ko ay pupuntahan ko lang ang kaibigan ko. At kung gabihin ako ng konti, baka doon na ako matulog. Kilala naman ni nanay ang best friend ko at mga magulang. Kaya hindi siya nag-aalala kapag nandoon ako. Kaya yon ang inalibay ko. May takot pa rin sa dibdib ko nang subukan ko uli humarap sa salamin bago ako lumabas ng bahay namin. At tulad ng nakita ko kanina, may mga dugo pa ring tumutulo mula sa noo ko na umaagos hanggang balikat at dibdib ko. Gusto ko nang mapaiyak sa takot nun. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil alam kong may tutulong na sa akin. Bit-bit ang mga binili niyang bagay ay nagtungo na ako sa sepulturero. Urong sulong ako nun nung pagpasok ko sa sementeryo. Kabado kasi ako na makakita na naman ng maraming multo. Baka mapatakbo na lang ako kapag naulit yung kanina. Gabi pa naman nung pagbalik ko. Nadatnan ko siyang naghihintay na sa akin. Kailangan daw naming magsimula kaagad dahil mukhang uulan. Ang gagawin namin ay hindi pwede sa loob ng bahay. Dapat ay sa labas. Doon daw namin gagawin sa bandang likod ng sementeryo para walang makakita at hindi kami maistorbo. Nagulat ako nang makita kong may bitbit siyang isang maliit na timba na puno ng dugo. Kinilabutan ako. Sabi ko, anong dugo yun at aanhin niya yun? Kumalma lang daw ako dahil hindi yun dugo ng tao kundi ng hayop. At inorasyonan na raw niya yun kanina. Isa raw yun sa mga gagamitin namin para tuluyang mawala ang takot ko sa dugo at lalo na ang masamang pangitain ko. Hindi niya sinabi kung anong hayop ang pinagkunan niya ng dugo. Wag na raw ako maraming tanong at mag-focus na lang sa mga ipapagawa niya sa akin. Pagdating sa likod ng sementeryo, naupo kami pareho sa lupa. Pinatulong niya ako sa pagtitirik ng mga kandila. 6 sa kanan at 6 sa kaliwa. Tapos sinuot niya sa liig ko ang rosaryo. Yung abo ay sinaboy niya palibot sa akin. Bilin niya, kailangan kong manahimik hanggat hindi pa siya natatapos sa orasyon na gagawin niya. Manatili lang daw akong nakaupo at nakapikit. Ang mahigpit pang bilin niya, kahit ano raw ang marinig ko, ay wag na wag akong didilat. Kung sakali man na mapadilat ako, ay sikapin kong wag mag-react sa mga makikita ko. Hayaan ko lang daw na parang ordinaryo lang sa paningin ko ang mga yun. Tumango ako at nagsimula na nga ang sepulturero sa pag-oorasyon. Nasa kalagitnaan na siguro siya nang makaramdam ako ng mainit sa balat. Tapos lamig. Tapos init uli. Hindi ko maintindihan. Nakakarinig din ako ng parang panaghoy ng mga kaluluwa. Nagsasabay-sabay. Ang dami sa tenga ko. Yung tipong sobrang lapit na nila sa mukha ko. Kaya napadilat ako. Pagdilat ko, hindi pala ako nagkakamali ng nai-imagine. Maraming ang mga multo. Nakapalibot sa akin. Hindi naman bumubuka ang mga bibig nila. Pero alam kong sa kanila nang gagaling yung mga nakakatakot na panaghoy. Nakita ko si Tito, yung lalaki at yung tindero ng baboy. Pati mismo ang tatay ko. Nakasalamuha sila sa mga multong nandoon.
Gusto ko na sanang lapitan si tatay at yakapin, pero ayokong sumuway sa bilin ng sepulturero, kaya pinigilan ko na lang ang sarili ko. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko. Ang higit na kinagulat ko ay yung sunod kong pagdilat. Ang nakita ko na ay ang mismong sarili ko na isa na ring multo. Sa takot ko ay pumikit uli ako. Akala ko tapos na sa pag-oorasyon ang sepulturero. Hindi pa pala. Kinuha niya yung isang timbang dugo ng hayop. Napigla ako nang walang sabi-sabing binuhos niya yon sa akin. Nanigas na naman ang katawan ko. Sa pagkakataong yun ay hinimatay na talaga ako. Pero pilit akong ginising ng sepulturero. Pinagsasampal niya ako. Kailangan daw niyang matapos ang orasyon nang gising ako. Kailangan ko raw mapaglabanan ang takot ko sa dugo kung gusto ko na mapagtagumpayan namin ang laban na yon. Kapag hindi raw ako nakipagtulungan, ay haharapin ko na talaga ang kamatayan ko. Ang lahat daw kasi ng nakikita kong multo, pati ang sarili ko, ay likha lang ng masamang espiritong kumukontrol sa isip ko. Dapat daw ay maagaw ko ang sarili ko. Kung hindi ay mamamatay talaga ako. Seryoso yun na sinabi sa akin ng sepulturero. Kaya talagang napasunod niya ako. Grabe yung tensyon, takot at nerbiyos ko habang nagpapatuloy kami ng sepulturero sa pag-oorasyon niya sa akin. Kasi habang ginagawa niya yon ay patuloy akong inaaligiran ng mga kaluluwa. At yung dugo na binuhos niya sa akin ay ramdam na ramdam ko mula sa buhok hanggang talampakan ko. Hanggang sa unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Unti-unti na ring naglaho yung mga nakikita ko. Totoo nga na nagtapos sa gabing yun ang pagdurusa ko sa takot ko sa dugo at sa mga pangitain ko. Utang ko lahat yun sa sepulturero. Awa ng Diyos ay buhay pa naman ako. Magmula noon, parang naging normal na ako. Pinagpatuloy ko pa rin yung pagsisilbi sa simbahan. Pero hindi na rin muling bumalik yung takot ko sa dugo. Pati na rin yung mga pangitain ko. Tawagin niyo po akong Greco. May kukwento akong pangyayari. Nakala ko ay simpleng bangungot lang ng isang sumusubok sa pinagbabawal na gamot. Sana kapulutan ng aral ng marami ang karanasan kong ito. Teenager pa lang ako noong 1995. 17 years old ako at napabarkada sa mga bad influence. Nasa rebellious stage ako noon kasi mula rito sa Pilipinas ay nag-migrate kami sa New Jersey. Napahiwalay ako sa mga barkada ko at napilitang makibagay sa mga Amerikano. Nahirapan akong mag-blend in kasi Asian na Asian ang itsura ko. Pinoy na Pinoy. Matangkad lang ako noon at medyo malaman dahil sa basketball player ako sa school. Pero hindi yun naging hadlang para mabuli ako ng mas maliliit na kano. Hanggang sa napabarkada na lang ako sa mga bad influence na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Napilitan akong magdroga para katakutan ako at pangilagan. Tagumpay naman, kaso nasira din ako sa pamilya ko. Masaya lang ako kapag sabog ako, kapiling ng mga barkada ko. Kapag nasa bahay ako ay puro sermon ang inaabot ko. Kaya hindi na lang ako umuwi. Nagpapalaboy-laboy na lang ako at nakikitulog sa mga abandonadong bahay na tinutulugan din ng mga barkada kong homeless na adik. May isang bahay doon na hindi ko alam kung ba't trip na trip ng mga barkada ko. Sabi nila kapag daw high na high sila, may nakikita silang duguang babae. Tapos hinahabol sila noon. Ang saya raw. Di ako naman gustong makisali. Gustong maging in. Pumasok din sa bahay na yon. Nagkarga kami ng 3 kong barkada. Bali 4 kami. Madilim doon sa bahay kasi nga abandonado. Ang daming abandonadong bahay sa US sa totoo lang. At ayun na nga, noong wasak na ako, hindi ko na alam ang nangyayari. Ang natatandaan ko noon, bumagsak na lang ako sa sahig at naduduling. Tapos noon, may nakita akong mga paa.
Akala ko maraming tao kasi maraming paa. Yun pala, iisa lang. Paa ng babaeng duguan. Maya-maya tumawa na yung isa kong barkada. Sabay sabing tumakbo na kami kasi nandyan na siya. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niyang siya. Pero sa hula ko ay yung babaeng duguan ang tinutukoy niya. Nagtatawanan sila pero ako nanlamig sa takot. Hindi ako makagalaw. Narinig kong nagpulasan na para tumakbo yung mga kasama ko. Ako na lang ang naiwan. Nung iangat ko ang paningin ko, ay nakita kong nakatayo pa rin sa tapat ko yung babae. Pakiramdam ko noon ay nawala ang karga ko. Kaso hindi pa rin ako makagalaw. Maya-maya, lumapit na yung babae sa akin. Napasigaw na ako. Pero nilampasan lang ako nun. Damang-dama ko yung lamig ng paglampas niya sa akin. Parang may yelo sa harapan ko. Tapos tinapatan ng electric fan yung pakiramdam. Pagkatapos noon, nawalan na ako ng malay. Paggising ko, madilim pa. Wala na yung mga barkada ko. Nagmamadali na akong umuwi sa bahay namin. Mula noon, talagang nagpakatino na ako. Naalala ko pa nga yung itsura ng babae kahit na sober ako. Duguan siya pero yung lower body lang. Pero yung mga kamay niya, may dugo rin. Namumutla ang mukha niya at para din siyang sabog sa droga. Kaya naisip ko na baka addict din yun na nananakot lang. Pero yung pakiramdam talaga ng pagtagos niya sa akin ang gumugulo sa isipan ko. Hindi ko alam kung sabog pa ako noon o ano. Nalaman ko na lang sa iba ko pang barkadang addict na yung bahay pala na tinatambayan namin ay haunted talaga. Minulto talaga kami ng gabing yun at ang mga barkada ko ay trippings na lang ang panggagambala doon sa multo ng babae. Bali yung babae ay isang ang addict din na tumutuloy sa abandonadong bahay na yon. Buntis yun ng tinangkang ipalaglag ang baby sa pamamagitan ng pag-overdose. Kaso noong dinudugo na ito ay hindi na nakahingi ng saklolo dahil sabog na sa droga. Natagpuan na lang ng iba pang addict yung nangangamoy na bangkay niya sa bahay na yon makaraan ng ilang araw. Natakot talaga ako sa karanasan kong yon. Idagdag pang na-realize kong kapag pala lutong-luto na sa droga ang utak ng isang tao ay hindi na nito nalalaman kung alin ang totoo, sa halusinasyon lang. Biruin nyo yun, multo na pala talaga. Pero akala ng mga barkada ko ay high lang sila. Buti na lang din at naranasan ko yon. Kaya naudlot ang mas malalim ko pang pagkalulong sa droga. Good morning po sa inyo. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng kwentong nangyari sa akin noong JS prom namin sa high school. 29 na ako ngayon. Kaya halos isang dekada na rin ang lumipas nang mangyari ito. Ang pangalan ko po ay Rosana. Parang bulaklak. Sabi kasi ni mama nung sinilang daw ako, pulang-pula yung pisngi ko na parang rosas. Nung tumuntong ako ng high school, doon na ako nagsimulang magkaroon ng mga crush sa mga kaklase ko. Paghanga lang naman ang crush. Pero nung 4th year na kami, may transferee na lumipat sa amin. Galing daw siyang Maynila. Kenny ang pangalan niya. Sobrang pogi. Tapos ang puti. Halatang malinis sa katawan. Sabi nga nila, love at first sight yung nangyari sa akin. Ang bait ni Kenny. Tapos ang talino pa. Magaling siya sa academics. Mas lalo akong na-inlove sa kanya nung makita ko siyang nagbabasketball. Sobrang galing niya. Bonus pa nung naghubad siya kasi pinagpawisan. Yung mga kaklase namin, alam na crush ko si Kenny. Kaya lagi nila kaming pinagpapare sa mga activity. Game naman lagi si Kenny. Isang beses nga, kailangan naming sumayaw sa mape. Tapos kami yung pinagpartner. Ang lambot ng kamay ni Kenny. Ang bango rin. Parang araw-araw ata, nakakahanap ako ng dahilan para mas lalong ma-inlove sa kanya. Nung malapit na kaming mag-JS, sabi ng mga kaklase ko, ako na raw yung mag-aya kay Kenny, na kami na lang yung mag-partner kasi baka may iba pang makauna sa akin.
Nahihiya man syempre, nilakasan ko na yung loob ko nun. Ako na yung nagtanong kung pwede ko siyang makapartner. Nasa room kami nun, tapos walang teacher. Nung umuo si Kenny, hiyawan yung mga kaklase namin. Sobrang excited ko nun. Sinira ko pa yung alkansya ko kasi gusto kong maganda yung gown na gagamitin ko sa JS. Gabi-gabi nun bago matulog, iniisip ko kung anong gagawin namin sa JS prom. Ang dami kong naiisip na mangyayari. Sa imagination ko nga nun, kapag sinundo na ako ni Papa para umuwi, ikikiss ako ni Kenny bago kami umalis. Mga 3 days siguro bago ang mismong JS, napansin ko na palagi kong napapanaginipan yung prom. Okay lang sana kung maganda naman yung laman ng panaginip ko. Kaso ang weird. Habang nagsasayaw daw kaming mga estudyante, yung mga kortina sa palibot ng hall may umaagos na dugo. Ako lang daw yung nakakapansin ng dugo dun sa kortina. Ang weird nga kasi oras na tumayo ako para lapitan sana yung dugo sa kortina, makikita ko na yung sahig may dugo rin. Mapapasigaw ako. Tapos magigising na lang na pinagpapawisan. Panaginip ko yun hanggang sa mismong araw ng prom. Alam ko masamang pangitain ng ganoon, pero wala akong pinagsabihan. Nung nasa hall na ako, pagpasok ko, napansin ko na tama yung panaginip ko. May mga kortina sa palibot ng hall. Tapos parehong-pareho yung venue na nasa panaginip ko, doon sa aktual na venue ng prom namin. Inalis ko muna yon sa isip ko. Ang gusto ko lang sana ay mag-enjoy. Nung medyo lumalim na ang gabi, magkatabi na kami ni Kenny. Ang dami naming napagkwentuhan. Medyo nagiging close na kami. Tapos nakaamoy ako ng parang nasusunog. Sumang-ayon si Kenny. Pati rin pala yung iba naming kaklase, naaamoy din yung nasusunog. Yung kandila pala na ginamit namin, hindi pa nahipan nung nilagay sa gilid. Tapos saktong nahawi yung kurtina at dumikit yun doon sa kandila. Kumalat agad yung apoy. Nagpanik yung mga estudyante kasi 2 lang yung pwedeng labasan na pinto sa hall. Nagkagulo na kasi nasusunog na yung kisame. Pero hindi pa rin nakakalabas lahat ng estudyante. Buti na lang talaga at malapit kami ni Kenny sa entrance. Nasunog yung buong hall. Pinanood namin yun na matupok hanggang sa dumating na yung bumbero. Sa kasamaang palad, 3 estudyante yung sinasabing namatay sa sunog. Maraming sugatan. Medyo nakonsensya rin nga ako dahil alam ko na may mangyayaring masama. Binalaan na ako ng panaginip ko pero wala akong ginawa. Hindi na uli ako nakapanaginip pa ng ganoon sa buhay ko. Sana wag na nga. Ang pinakamasakit na parte ng kwentong ito, Sir Neb, ay noong gumraduate na kami at nalaman kong bading pala si Kenny. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po. Shoutout ko daw si Ma'am Christine Garcia pero gusto niya may babe. Shoutout sa'yo Ma'am Babe Christine Garcia. Tapos yung best friend daw niya si Marjorie Ancheta pero wag ko daw siyang tawagin na babe, dapat si Ma'am Christine lang. Dali, ulitin ko yung shoutout, naguluhan ako. Shoutout kay Babe Christine Garcia. Tapos shoutout din sa best friend niya si Ma'am Marjorie Ancheta. Maraming salamat po sa support Ma'am Christine at kay Ma'am Marjorie Ancheta. Tapos sunod po, nakita ko lang sa comment ni Z, isa po sa animators natin. Pa-shoutout daw po kay hindi ko sigurado kung babae o lalaki pero shoutout kay Apera. Sana tama ako nabigkas. Shoutout kay Apera, pinapa-shoutout ni Z. Happy listening sa'yo Apera, salamat sa suporta mo sa channel. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Pasensya po, medyo natagalan ako nag-upload. Pero ayun nga, Happy New Year po sa ating lahat mga kapasta. Sana po swertihin tayong lahat ngayong 2026. Maraming salamat po sa inyo.